What's up? Ako nga pala si Eli Ramos, ang inyong lingkod. Isa akong rapper, singer-songwriter, musician, and music producer, independent lahat. No labels, no nothing. Kaya ito na, sisimulan ko na yung kwento ko. Yung topic natin ngayong araw na to is paano ako nakapag-perform sa Wish 1075 Wish Bus and ang mga experience ko doon at ang kwento nung nangyari na yun. So, yun. Requested siya sa akin kasi, yun nga, madaming nagtatanong paano ako nag-perform doon. Actually, 5 taon na. Pang 5th year anniversary na mula nung nag-perform ako sa Wish 1075 Wish Bus. And makikita nyo yung video ko ng kinanta ko yung Pribilehiyo. Nandun yung kaibigan ko sa labas ng Wish Bus, tapos binidyohan niya ako kung bakit nasa labas siya noon and wala akong parang pinaka-kopya ng pinaka Wish Bus ko na performance, malalaman yun mamaya. Anyway, yun nga. So nagsimula ang lahat nung pinakuha ko ng tita ko, inutusan ako na pumunta sa High Precision sa Centris sa Quezon City. And ayun nga, ang ganda kasi hindi ko ina-expect yung mga pangyayari na ganito kasi biglang serendipitous moment na mangyayari talaga sa akin yung ganito kasi unexpected talaga siya, hindi talaga yung parang plinano or anything. So it was just simply a God-given moment para sa akin. And yun nga, nagkaroon ako ng parang realization ng mga panahon na yun na alam mo, you just have to take chances with certain things. Hindi lahat dapat kinakatakutan, and yun, just take chances and take risks. Kung wala na ka namang naapakan na iba, just take the risk, take the plunge. Yun. Ganun lang. Anyway, ano nangyari? Nagsimula yun doon. Inutusan niya ako. So, pumunta ako doon sa High Precision sa Centris Mall. And yun, kinuha ko yung mga, yung mga blood work niya, yung mga documents niya. So, anyway, ano nangyari doon? Parang bigla na lang nagkaroon ng twist and turn yung mga bagay-bagay. Kasi, yung sorry, gulo ko magkwento, inaantok na kasi ako, wala pa akong tulog, galing ako sa work, panggabi ako. Anyway, yun nga, nung nagkaroon ako ng inclination na makita yung sarili ko dun sa Wish 1075 na Wish Bus, by accident lang talaga siya. Hindi ko talaga alam na nandun nakapark yun. Tapos, sa taon lang, nandun yung kaibigan ko, nakatambay doon. Parang sabi ko, para nandito ka pala, anong mo dito? Sabi ko, ayun, inaabangan ko yun, mag-perform. Ganun ba? Ganyan, pwede pa nang perform dito. So, yun, hindi ko alam. So, parang, akala ko, parang hindi niya din alam, bigla na lang siya napadaan. So, yun. Ang naalala ko lang is pumunta ako doon sa may booth, tapos tinanong ko doon sa tao na namamahala doon, ano po bang meron dito, ganyan. Meron kaming parang para sa mga independent artist na may sariling kanta. Okay, sige. Pwede po bang mag-try? Pwede ako mag-sign up? Sign up lang ako, ganun. Kasi nakuha ko na naman yung blood work, paperwork nung tita ko kaya okay na, off the hook na ako Pero bago pa nun, galing ako sa school. Meron kaming ginagawa na para mga orthopedic na na mga yung mga pa-plaster para dun sa mga kamay, sa paa, ganun. So, may dala akong planggana. Tapos, ayun, physical therapy kasi yung course ko. So, may dala akong planggana. Tapos, yun, dun dapat namin ihalo yung mga plaster de Paris na gagawin namin para pang mold, para pang hulma. Ngayon, dala-dala ko yun hanggang doon kasi, syempre, nag-commute lang ako papunta doon. Pagka-commute ko, diretso na ako doon sa diretso na ako sampa doon sa Wish. So, ako, ang feeling ko, kaya ako pinayagan na mag-perform doon kasi may dala akong planggana. Yun kasi, ang sinabi sa akin nung isa sa mga coordinator, akala nila gagamitin ko yung planggana doon sa pag-perform. So, yun. Yun nga yung nakakatuwa doon Parang hindi mo talaga ini-expect na parang, ay talaga, may mga mangyayari palang mga gantong bagay, no? Pero ang galing, no? Kasi, alam mo, iba talaga, God works in mysterious ways talaga. So, yun. Anyway, eventually, hinapot na ako ng gabi, hinihintay ko na yung Tapos, alam mo, ayaw pang ayaw pang sumang-ayon sa akin ng ng cellphone ko dahil yung time na yun,
tina-transfer ko yung ano ko, yung file ko na -1 doon sa file nung coordinator para ma-play niya. Kaso ayaw, nasa Google Drive, tapos wala yata akong pera nung time na yun, tapos hindi ko ma-transfer, pamasahe lang yung pera ko. Anyway, eventually nagawa naman ng paraan. Nakahanap ako ng wifi connection. Tapos yun, naka-ano ako, hanap ako nun. Grabe, scramble ako nun. Di ko alam, nakalimutan ko saan ako nakahanap ng wifi. Basta scramble talaga ako nun. Anyway, ano mo, kung gusto mo talaga yung isang bagay, talagang gagawan mo talaga ng paraan eh. So yun, dumiretso na talaga ako, rumekta na lang talaga ako doon. And ayun nga, ginawa ko na lang yung ano ko, yung thing ko. Alam mo, kinanta ko yung kanta ko, yung magnum opus ko, sa lahat ng magnum opus ko, yung pribilehiyo, na by that time, nung time na yun is 2 years after ko na sinulat, tapos tsaka ko na lang pinerform dun. And yun, nagustuhan naman ng mga coordinator. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong kopya nung pinaka ano. So, ang ginawa ko, pina-videohan ko na lang dun sa kaibigan ko sa labas ng wish bus yung ano, yung video. So, kaya siya nandun sa labas. May video footage ako ngayon na nasa labas siya ng wish bus, tapos may videohan niya ako mula dun sa na nasa loob ako. So, yun, rinig naman yung audio dun. Anyway, yun nga, ang lesson dito is, bawal ka matakot, bawal ka kabahan sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat kinakaba. Kasi you just have to take chances, kasi lalo na pag may gustong-gusto ko talaga yung isang bagay. And I consider that is that one of my successes sa buhay ko. Kasi tuwan-tuwa ako na nakapag-perform ako, talagang pagka-upload ko ng picture talaga ang dami natuwa. Ako pinaka natuwa sa lahat kasi hindi ko talaga alam, unexpected to, para to isang parang regalo ng Diyos sa binigay sa akin. And yun, kalaban kasi natin talaga yung takot yung kahinaan ng loob para gawin yung mga bagay na hindi natin dapat katakutan. So yun, next time pag nakakita kayo ng ganyan, salihan niyo ako sa kalakasan ng loob at tayo'y maglayag pagdating sa ating mga pangarap. Yun lang, iniksian ko lang yung aking yung aking vlog ngayon kasi maiksi pa to, 7 minutes. Anyway, kinento ko lang talaga, gusto ko lang talaga i-express yung gratitude ko dahil nagawa ko yung time na yun. Sobrang helpful, and sana makakwento ko pa in depth, lalo na may kasamang edit and all that stuff sa mga susunod na video. Yun lang, and God bless you all, and laging tatandaan, ang buhay natin ay isang pribilehiyo. Time.